evening sa inyo. So, mag-test tayo ngayon sa gawa akong inverter. So, gamit ko lang itong power station na 110 pero ginawa akong 220. So, ito yung load niya. Ito yung 220 gawa ko. So, 220 volts po yan. 220 volts. So, check natin. 220 volts po yan. Tanggal mo muna natin. Check natin. So, on natin. Naka-on na. So, 220 volts po yan. 220 volts. So, test natin yung niya, kung ilang watts yung kaya niya. So, ito yung gawa natin. 1,000 watts continuous. Ito yung gawa natin. So, check natin. So, 220 volts po ito. Pwede rin ito maging 110. Pero ito, 110. So, ito yung 110. So, ito rin, 1,200 watts continuous. 1,800 peak. So, test natin to. Capacity nito. Okay. Patay muna natin. Tatanggalin na natin. Tanggal ko na. So, yan natin ipapalit. Tatest natin kung ilang watts talaga yan. So, 1,000 watts yan eh. 1,000 watts continuous. 150 watts peak power. Yan, naka 110 po siya. Test natin yung capacity niya. So, 110 volts po siya at 60 Hz. So, test natin talaga yung capacity niya. So, mahirap po ang gumawa ng high frequency inverter, napakasilan. Kunting lang, spark lang masisira agad. Kaya dapat maingat ka. So, yan po yung pang-test natin. Plancha, 1,000 watts po yan. 110, 1,000 watts. Plancha. Focus lang natin para makita nyo yung capacity, yung load power ng plancha. So, 1,000 watts po yan. Ang 1,000 watts at 110 volts. Yan ang ating ititest sa ating gawang inverter. So, ang inverter po ang inverter po ay napaka talaga gamit. O ibig sabihin, napaka-useful po ito sa mga bukid, sa mga bundok, sa mga probinsya, sa mga walang di maabot ng kuryente. Ito po yung mga gamit. So, meron mo tayong oscilloscope para matest yung waveform niya, yung multitester para malaman yung ilang voltahe niya. So, test natin. So,
So yan, may 110 po siya. 110 volts. Waveform niya, sine wave. So pwede pa to sa lahat. Induction heater, may oven na capacity lang na hindi lalagpas ng 1,000. Motor, water pump, pwede po yan. So test na natin. Test na, nakasaksak na. Yung plancha, 110 volts sine wave. Test natin. Yan, naka-on na. 1,000 watts load. So yan yung sa waveform niya, nag-i-spike na. So ibig sabihin yan yung total maximum power ng transformer, 1,000 watts. So lalagpas na dyan na hindi na pwede. Ika-cut off na siya sa overload protection niya. So yan po yung plancha, naka-maximum power po siya, 1,000 watts. So kayang-kaya niya. 3 volts lang yung drop ng voltahe. At saka hindi umiinit pa. Hindi pa nag-on yung fan niya. Ayan po. So yan lang po sa ngayon. Yung paggawa niyan, ipopost ko. Paggawa paano magawa ng ganyan. Yan lang po. Salamat.